Nasanay na kasi tayo sa isang mundo kung saan lahat mabilis, lahat malinis at talagang naka-customize para lang sa atin. Oo, yung tipong on-demand na ang lahat ngayon. Tama. Isipin mo na lang para sa iyo na nakikinig ngayon, kapag nag-order ka ng pagkain gamit ang isang app sa telepono mo, 'di ba? Pipiliin mo yung eksaktong gusto mo. Tatanggalin mo yung mga ingredients na ayaw mo. Walang sibuyas, walang kamatis, ganyan. Eksakto. Tapos magbabayad ka online, i-deliver sa pinto mo, at minsan nga wala ka man lang kinakausap na ibang tao. Napaka-efficient, 'di ba? Sobrang efficient, parang seamless transaction lang palagi. Pero dito tayo nagkakaproblema. Kasi the moment we apply that exact same add to cart efficiency sa ating buhay espiritual, may malaking sumasablay. Grabe, totoo yan. Napakalaking sablay. Pumasok kasi tayo sa isang ilusyon na ang paglago ng ating pananampalataya ay isang personal, pribado at individual na paglalakbay. Akala natin, para lang itong pag-aaral ng bagong lingwahe sa isang app na ikaw lang at yung screen mo. Na parang pwede mong i-isolate yung sarili mo at okay ka na. Kaya para sa ating malalim na pagsusuri ngayon, hihimayin natin ang Chapter 6 ng isang napakagandang dokumento na may titulong Integration into Church Community. Okay, let's unpack this. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa iyong paglago ay hindi ang kakulangan sa impormasyon, hindi ang kawalan ng teolohiya, kundi ang mismong kakulangan sa koneksyon? Yan ang mismong sentro ng tensyon sa tekstong hawak natin. Ang bigat nung thought na yon. Oo, kasi ang layunin natin ngayon ay ipakita yung mekanismo kung bakit ang pananampalataya ay imposible at mapanganib pa nga kung bubuhayin mo ng mag-isa. Mapanganib talaga. Oo, mapanganib ba? Sa kabila kasi ng modernong kultura natin na nagtuturo na ang pagiging independent ang pinakamataas na antas ng tagumpay, ipinapakita ng dokumentong ito na ang tunay na nagpapabilis ng transformasyon mo ay ang pagkakaugnat sa isang community. So hindi pala seryoso yung me, myself, and I pagdating sa pananampalataya? Hindi talaga. Ang pananampalataya mo ay nagsisimula ng personal. Tama yun. Ngunit makikita natin kung bakit hindi ito kailanman idinisenyo para manatiling pribado. Teka lang I want to push back on that immediately. Sige, go ahead. Kasi aaminin ko, medyo guilty ako rito minsan. Ikukumpara ko ito sa isang Netflix subscription o kaya sa online shopping. Yung consumer mindset. Oo, ganitong-ganito ang modernong pananampalataya ng marami sa atin na yon. Parang pipili tayo ng paboritong worship style na parang pumipili lang ng genre ng pelikula sa Netflix. Yung tipong gusto ko ngayon yung acoustic lang. Tama. Tapos magda-download tayo ng pinakamagandang sermon mula sa isang sikat na pastor sa kabilang panig ng mundo. Papakinggan natin habang nagmamaneho papuntang trabaho. At kung hindi natin gusto yung vibe ng isang lokal na simbahan o may nakainisan tayong miyembro, O may hindi ka lang nagustuhan sa sinabi ng pastor. eksakto. Napakadali lang, di ba? Mag-unsubscribe tayo at hanap ng bagong papanoorin. Kaya ang tanong ko rito, bilang isang taong abala, hindi ba mas efficient ito? Efficient in what way? Na nakukuha mo yung eksaktong espiritual na pagkain na kailangan mo straight to the point, nang walang drama, walang hidwaan at walang sagabal mula sa ibang tao. Bakit ko pa kailangang makihalubilo kung kaya ko namang makuha ang content ng mag-isa? What's fascinating here is ang ganyang klaseng mindset ang mismong tinatawag sa teksto na consumer Christianity. Consumer Christianity. Ouch. Oo, at unti-unti nitong binabago ang mismong DNA ng kung ano ba talaga dapat ang simbahan. Kapag tinitingnan mo kasi ang simbahan bilang isang produkto, ang default na tanong mo palagi ay, ano ang makukuha ko rito? Parang customer feedback form. Maganda ba ang musika? Na-entertain ba ako sa sermon? Ganyan na ganyan. Imbes na makita natin ito bilang isang tipan o covenant, Paano ba natin i-define yung covenant sa context na ito? ang covenant kasi nangangahulugan na may pananagutan ka sa mga taong kasama mo. Hindi lang doon sa serbisyong ibinibigay nila sa'yo. At ang panganib sa consumer mindset na ito, sinisira nito ang iyong katatagan. Sinisira ang katatagan? Paano?
Kasi isipin mo, kapag ang pananampalataya mo ay nakasandal lang sa pagkonsumo ng impormasyon, sa oras na tamaan ka ng matinding krisis, Halimbawa, nawala ng trabaho o nagkasakit. oo, o kaya nakaranas ka ng matinding depresyon. Yung mga na-download mong sermon, kahit gaano pa kaganda yan, hindi makakapagbigay sa'yo ng kape. Hindi ka nila mayayakap. Tama, at hindi sila makakaupo sa tabi mo sa ospital. Ang paghihiwalay o isolation kasi, nagbibigay ito ng ilusyon ng kalayaan. Pero sa totoo lang, isa itong napakalaking kahinaan. Grabe, sapol yun ah. May binanggit pa nga na isang napakatimbing detalye sa source natin na sumasalamin dyan. Tinawag itong, hollow ache. Yung tahimik na kalungkutan. Oo, yung tahimik na kalungkutan ng maraming tinatawag nating professional na Kristiyano ngayon. Sila yung mga punong-puno ng knowledge, di ba? Sila nga. Isipin mo, para sa iyo na nakikinig, baka kilala mo yung taong ganito, o baka ikaw ito, yung taong may library ng mga Christian books. Lahat naka-highlight, may notes sa gilid, laging nakikinig sa mga theological debates sa YouTube. Pero pagdating sa real-life relationships, Butas. Sa loob-loob nila, may kulang. Kulang sila sa integrasyon. May ulo silang puno ng teolohiya, pero ang buhay nila ay walang koneksyon sa ibang tao. Paano nangyayari yun? nakakalungkot yan. Paano ang dami mong alam pero spiritually starving ka pa rin? Nangyayari yan kasi ang kaalaman na walang aplikasyon sa loob ng isang community, nagiging abstraktong ideya lang yan. Parang puro theory, walang practical exam. Eksakto. Parang nag-aaral kang mumangoy sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, pero hindi ka naman tumatalon sa tubig. Wala ring kwenta. Wala talaga. Ang isolation ay palihim na kumakain sa iyong paninindigan. Kaya nga idinidiin ng may akda natin na ang pinakamalaking banta sa paglago mo ay hindi yung mga pag-aalinlangan sa isip mo. Hindi yung busy ka sa trabaho. Hindi rin. Ang pinakamalaking banta ay ang mismong pag-iisa mo. Kasi kapag mag-isa ka, ikaw ang nagiging sarili mong echo chamber. Walang nagtatama sa mga maling iniisip mo? Wala. Ikaw lang ang kumakausap sa sarili mo. Nakakagulat yan kasi madalas nating isipin na ang kaaway ng pananampalataya ay yung mga malalaking kasalanan o tukso mula sa labas. Yung mga obvious na kasalanan, di ba? Oo, pero yung tahimik na pag-iisa pala, yung isolation, yun ang unti-unting pumapatay dito. So, kung ang consumer mindset at individualismo ang nagiging lason sa modernong panahon natin, paano ba natin ito lulunasan? Kailangan natin bumalik sa original design. Dito tayo ibinabalik ng teksto sa pinagmulan nung bumaba ang banal na espiritu sa mga unang mananampalataya. At here's where it gets really interesting. Nakaka-excite yung part na to. Sobra. Kasi nung araw ng Pentecost sa Acts chapter 2, kung susundan natin ang logic ng modernong individualismo ngayon, inaasahan natin na ang banal na espiritu ay lilikha ng mga isolated mystics. Yung mga taong may sariling mundo, Tama. Mga taong tatayo sa sulok, nakapikit, nakataas ang kamay, at may direct private connection sa langit. Para mga spiritual na freelancers. mga solo players, kumbaga. Oo, pero hindi iyon ang nangyari. Ang mismong unang ginawa ng espiritu ay bumuo ng isang buong komunidad na nagbabahagian ng buhay. Bakit ganon ang naging blueprint? Dahil ang disenyo ng kaligtasan ay hindi lang para iligtas ka bilang isang individual. Hindi lang personal ticket to heaven? Hindi lang yun. Idisenyo ito para ipasok ka sa isang bagong pamilya. Hinihimay sa ating teksto ang 4 devotions ng unang simbahan sa Acts 2:42. 4 na bagay kung saan nila ibinuhos ang buhay nila. Tama. Una dyan ay ang apostolic teaching. Pansinin mo rito, ang doktrina ang nauna bago ang emosyon. So hindi lang siya puro hype. Hindi. Hindi sila nagtipon dahil lang may magandang vibe o dahil gusto nilang maramdaman yung init ng pagkakaisa. Nagtipon sila dahil sa iisang katotohanan. Okay, that's the first one. Ano yung pangalawa? Pangalawa ay ang fellowship o yung tinatawag na koinonia. At kailangan nating linawin ito ng mabuti. Kasi minsan, ang baba ng tingin natin sa fellowship, di ba? Oo, akala natin ang koinonia ay simpleng pag-inom lang ng kape pagkatapos ng gawain habang nagkukwentuhan tungkol sa panahon. O kaya, kumakain lang ng pansit sa gilid. Ganyan. Pero hindi. Ito ay ang malalim na pagbabahagian ng buhay at mga yaman.
Sila ay nagbenta ng mga ari-arian para tulungan ng mga kapatid nilang nangangailangan. Wow! Literal na ibinuhos nila ang kanilang practical na buhay sa isa't isa. Kasi kung tutuusin, ang daling sabihin na, I'll pray for you, brother, sabay uwi, di ba? Mas madaling mag-pray kaysa magbigay. Totoo. Pero ang orihinal na kinunya ay literal na wala kang pambayad ng upa. Eto, hati tayo sa meron ako. Na medyo nakakatakot i-apply sa panahon na yon. Nakakatakot talaga. Parang masyadong invaded yung personal space natin kapag ganyan. Eksaktong iyan ang dahilan kung bakit iniiwasan natin ang tunay na komunidad dahil hinihingi nito ang ating kaginhawaan. Nakakabawas ng comfort natin. Oo. Ngayon, ang pangatlong devotion ay ang breaking of bread o yung pagsasalo-salo na nakasentro kay Kristo. Ito yung nagpapantay-pantay sa kanilang lahat. Yung walang mayaman at mahirap? Tama. Sa hapag na iyon, ang alipin at ang Panginoon ay magkatabi. Kumakain sila ng iisang tinapay na nag-aalis ng lahat ng social hierarchy o antas sa lipunan. Ang ganda ng image na yun. Tapos yung pang-apat? Ang pang-apat ay ang prayer. At hindi lang ito personal na panalangin bago matulog. Ito ay corporate dependence. Sama-sama nilang inamin na hindi nila kaya ng mag-isa. Umaasa sila sa Diyos bilang isang buong bayan. Kaya pala binanggit dito yung napakalalim na konsepto na itinuro ng sikat na teologong si Augustine of Hippo, yung ideya ng totus Christus o ang buong Kristo. Yes, the total Christ. Ipinapaliwanag niya na hindi mo kailanman mapaghihiwalay ang ulo na si Kristo at ang katawan na siyang simbahan. Hindi pwedeng isa lang. At yung konseptong yan ng totus Christus, if we really think about it, ang bigat niyan. Kasi naririnig ko madalas sa mga kaibigan ko, okay ako kay Jesus, pero ayaw ko sa simbahan. Religion is toxic, but Jesus is cool. Common na linyahan yan ngayon. Sobrang common, pero kung hindi mapaghihiwalay ang ulo at ang katawan, ang pagsasabi ng mahal ko si Kristo pero ayaw ko sa simbahan niya, ay parang pagsasabi mo sa isang kaibigan na, pare, mahal na mahal kita, bilib ako sa utak mo at sa ulo mo, pero puputulin ko ang katawan mo kasi naiirita ako sa mga kamay mo. Ang brutal pakinggan kapag ganun, di ba? It's biologically and logically absurd. Nakakadiri pa nga kung isipin mo. Totoo yan. At iyan ang perpektong tulay papunta doon sa metapora ni Pablo sa 1 Corinthians 12 tungkol sa spiritual anatomy. Isipin mo na lang ang isang kamay para sa iyo na nakikinig. Kahit gaano pa yan ka-healthy, ka-muscular, or kaganda, the moment na maputol yan at mahiwalay sa katawan, Ilapag mo sa mesa. oo, ilapag mo sa mesa, ano mangyayari? Mamamatay yan. Wala itong silbi mag-isa, may dugo, may buto, pero walang buhay. If we connect this to the bigger picture, makikita natin na ang buong framework ng ating pananampalataya ay nakatayo sa interdependence o yung pag-asa sa isa't isa. Hindi independence, kundi interdependence. Tama. Ang problema kasi, madalas nating ipagkamali ang pagkakaisa o unity sa pagkakapareho-pareho o uniformity. Akala natin dapat clone tayo ng isa't isa. Oo, iniisip natin na para maging bahagi ng komunidad, dapat pare-pareho tayo ng ugali, ng hilig o ng talento. Pero ang katawan ay patay kung puro lang ito mata o puro lang tanga. Magkakaiba tayo ng bahagi. May kanya-kanyang function. May mga taong binigyan ng spiritual gifts para magturo. May mga magaling magpakita ng habag. May mga leader. At may mga taimik na nag-oorganisa. Ang mahalagang maunawaan natin dito, ang mga regalong ito ay hindi personal na badge of honor. Hindi siya para i-flex natin. Hindi talaga. Hindi ibinigay sa iyo ang galing sa pagtuturo para ipagmalaki mong ikaw ang pinakamagaling sa kwarto. Ibinigay yan bilang kasangkapan para sa ikabubuti ng buong katawan. Alam mo, may linya doon sa source material na tumama talaga sa akin. Sabi doon, ang isang guro daw na walang kongregasyon ay isa lamang akademiko. Wow! Isang akademiko. Napatigil ako doon. Kasi totoo, kung magaling kang mag-analyze ng Biblia, pero wala ka namang komunidad na tinuturuan, nagiging imbakan ka lang ng impormasyon. Dead end yung knowledge mo. Parang isa kang world-class na siruhano, pero wala kang ospital at wala kang pasyente. Anong silbi ng galing mo kung wala namang nakikinabang? Nagiging vanity project na lang ang faith mo.
At ito ang isa sa mga pinakamagandang aspeto kung paano binabaliktad ng Ebanghelyo ang sistema ng mundo natin. Kasi sa labas ng simbahan, sa corporate world o sa social media, ang palaging binibigyan ng halaga ay yung mga nakikita, Yung mga CEO, mga influencers. yung mga nasa stage, di ba? Mhm. Pero ipinapaliwanag ng teksto natin na sa espiritual na katawan, ang mga bahaging hindi nakikita, yung mga tinatawag nating weaker parts, ay ang siyang pinaka-indispensable o pinakamahalaga. Sila yung mga behind the scenes. Oo, yung taong nag-aayos ng mga upuan bago dumating ang lahat, yung naglilinis ng banyo, yung matandang taimik na nananalangin para sa mga kabataan tuwing madaling araw, Nakakaiyak yung part na yan. yung nag-aalaga ng mga iyaking bata sa Sunday School, sila ang literal na nagpapanatili ng buhay at kaayusan ng komunidad. Sila yung mga internal organs, kumbaga. Eksakto. Kung alisin mo ang taong nasa stage, makakasurvive pa rin ang simbahan. Pero kung alisin mo ang mga unseen parts na ito, babagsak ang buong sistema. Okay, I love the idealism of that. Nakakatuwang isiping tayo ay bahagi ng isang malaking organism na nagtutulungan. Pero, kailangan nating maging totoo rito. Let's ground this in reality. O sige, magpakatotoo tayo. Ang mga tao sa simbahan ay komplikado, minsan toxic, at maraming pagkakataon na nakakasakit din. Hindi natin pwedeng itanggi yan. Paano kung ang dahilan kaya gusto kong mag-isolate ay hindi dahil nagmamalaki ako, kundi dahil na-burnout ako sa komunidad? Paano kung na-chismis ako ng mismong ka-small group ko? O kaya, na-disappoint ka sa liderato na nagabuso ng kapangyarihan. Exactly. Hindi ba mas matalino, mas ligtas, at mas maganda para sa mental health ko na magbasa na lang ng Biblia sa bahay ko kasamang-kasama ang pamilya ko at protektahan ng peace of mind ko? Bakit ko isusubo ang sarili ko sa gulo ng ibang tao? Isang napaka-valid at napaka-totoong reaksyon yan. Lalo na sa panahon ngayon kung saan ang pinakamadaling solusyon sa conflict ay ang i-cut off na lang ang mga taong nagdudulot ng stress sa atin. Yung cancel culture sa personal relationships, di ba? Oo, nakikita natin yan araw-araw. Pero dito pumapasok ang matinding hamon ng Hebrews 10:24-25. Ang espiritual na paglago ay hindi dinisenyo para mangyari sa isang sterile at malinis na vacuum. Walang ganon. Walang ganon. Nangangailangan ito ng friction o pagkikiskisan. Alam mo yung kasabihang iron sharpens iron? Ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal. Tama, kailangan ng kiskisan na lumilika ng sparks at init para luminis at tumalim ang isang bagay. Isipin mo na lang ang lohika nito. Paano mo malalaman kung kaya mo nang magpatawad tulad ni Kristo kung walang taong nagkakasala sa'yo? Ay, oo nga, ano? Paano lalago ang pasyensya mo kung lahat ng tao sa paligid mo ay perpekto at laging sumasang-ayon sa'yo? Paano ka matututong magpakumbaba kung hindi mo nararanasang maitama o ma-frustrate ng ibang tao? Ang hirap lunukin yan kasi ang sinasabi mo, ang magulo at minsan nakakainis na community, yun pala ang mismong nagiging gym o laboratorio kung saan tayo natututo. Mismong ang mga taong nakakainis sa'yo ang ginagamit para sa paglago mo. Akala kasi natin ang alitan o hidwaan ay sinyalis na sira ang komunidad at dapat na tayong umalis. Pero sa totoo lang, yung friction na iyon pala ang mismong proseso ng sanctification. Hindi ka pala pwedeng maging banal sa loob ng isang tahimik na kwarto mag-isa. Kasi wala namang sumusubok sa pasensya mo doon. Wala kang kaaway doon eh. Tumpak ang paglalarawang iyan na isa itong gym. At bukod sa paghuhubog ng karakter, ipinaliwanag pa sa ating teksto na ang accountability sa loob ng komunidad ay nagsisilbing spiritual immune system natin. Immune system laban saan? Laban sa sarili nating pagkakamali. Kapag mag-isa ka lang kasi, napakadali mong ipaliwanag, i-justify at bigyan ng palusot ang sarili mong mga kasalanan. Oo, kasi ikaw ang abogado at huwes ng sarili mo. Madaling maging bulag sa sariling mga pagkakamali. Pero kapag bahagi ka ng isang buhay na komunidad, may mga taong nagmamahal sa iyo na may sapat na tapang para sabihing, "Kapatid, parang nagbabago ang pananaw mo rito?" O kaya, napapansin ko na nagiging mainitin ang ulo mo lately. Tama.
Pinoprotektahan tayo ng immune system na ito laban sa tinatawag nating doctrinal drift o yung dahan-dahang paglayo sa tamang aral nang hindi natin namamalayan. Naaanod ka na pala, hindi mo pa alam. Kung wala kang komunidad, para kang naglalakad sa labas na walang proteksyon laban sa mga virus ng maling paniniwala at lihim na kasalanan. So what does this all mean? Naintindihan na natin ang teolohiya ngayon. Nakita na natin ang panganib ng isolation at ang dahilan kung bakit kailangan natin ng kiskisan at immune system kahit gaano pa ito uncomfortable. Yung susunod na tanong dyan ay ang application. Ito gagawin? Paano tayo gagalaw mula sa pagiging tagamasid na umuupo lang sa likod ng simbahan tungo sa pagiging tunay na kabahagi o steward? Gusto kong itanong ito ng direkta sa iyo na nakikinig ngayon. Pakinggan nyo to ng mabuti. Kung mawala ka sa lokal mong simbahan ng isang buwan, hindi ka umattend, hindi ka nagparamdam, may makakapansin ba sa pagkawala mo? Isang napakasakit na tanong yan. Kasi kung ang sagot mo ay wala kasi hindi naman nila ako kilala personally, ibig sabihin nasa laylayan ka pa rin ng community. Consumer ka pa rin. Yan ang realidad check na inilalatag ng teksto natin. At para makatawid tayo mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging contributor, nagbibigay ang source natin ng isang 30-day challenge. Ooh, a challenge. Paano to? Hindi to isang magic formula, kundi mga hakbang para makabuo ng tamang ritmo. Ang unang ritmo ay ang consistent corporate worship o yung pare-parehong araw ng pagdalo sa pagsamba. Bakit ito mahalaga? Hindi ito para maging religyoso o para may ma-check ka lang sa to-do list mo. Nagtatatag ito ng ritmo na nag-aangkla sa iyong buhay. Kapag nasanay kang naroon tuwing linggo, nagiging bahagi ka ng tanawin ng buhay ng ibang tao. At sila ay nagiging bahagi ng buhay mo. Tama. Consistency is key. Pero teka, ang pag-attend lang tuwing linggo ay hindi sapat, di ba? Kasi sa isang typical na Sunday service, lalo na kung malaki ang simbahan, nakaharap lang tayo sa isang direksyon. Sa stage. Oo, nakaharap sa stage, nakikita lang natin ang likod ng ulo ng taong nasa unahan natin. Hindi doon nabubuo ang koinonia. Kaya siguro ang susunod na hakbang sa challenge ay yung pagsali sa isang small group. Kailangan mong lumalim talaga. Pakagandang punto niyan, ang malalaking pagtitipon kasi nagbibigay ng inspirasyon, pero ang mga maliliit na grupo o small groups ang nagbibigay ng relational depth. Mas intimate. Oo, kasi sa loob ng maliit na grupo, nagiging ligtas ang pag-amin ng mga kahinaan, ang pagbabahagi ng mga problema sa asawa o sa trabaho, at mas detalyado yung mga panalangin doon. Dito nagkakaroon ng mukha at pangalan ang mga taong sasalo sa iyo kapag nadapa ka. At kaugnay niyan, inirerekomenda rin sa teksto ang paghahanap ng mentor o accountability partner. Ano yung role nila? Kailangan mo ng isang tao na pwede mong tawagan ng 3:00 ng madaling araw kapag inaatake ka ng anxiety o tukso. Hindi mo pwedeng tawagan ng buong simbahan ng 3:00 ng madaling araw, di ba? Nakakahiya naman yun, isang tao lang munang kailangan mo doon. Tapos ano yung huling aspekto ng challenge? Ang huli ay ang paglilingkod sa isang ministry team. Dito mo i-align ang iyong mga spiritual gifts sa aktual na pangangailangan ng simbahan. Ibig sabihin hahanapin mo kung nasaan yung butas sa komunidad at titingnan mo kung yung hugis ng talento mo ay sakto para punan yung butas na iyon. Ganyan eksakto ang pagiging isang steward. Ang galing nung paalangan ng may akda dito. Attendance is proximity, but koinonia is participation. Yung pag-attend mo, inilalagay ka lang nito sa iisang kwarto kasamang ibang tao. Magkakalapit lang kayo physically. Oo, pero ang aktwal na paglahok mo ang nagpararana sa sa'yo ng tunay na komunidad. Kung magagawa natin ang mga hakbang na ito, unti-unting magbabago ang identity natin. Mula sa isang taong laging naghihinday na pagsilbihan, magiging isa tayong taga-ambag. At syempre, hindi iyon mangyayari overnight. Huwag tayong ma-frustrate agad. Ang mahalaga ay magsimula kang humakbang papasok. Kasi ang patuloy na pagiging mag-isa ay unti-unting sisira sa iyong katatagan, habang ang pag-uugat sa isang community, gaano pa nito kayang perfecto, ay magpapabilis ng iyong transformasyon. Grabe ang lalim ng nilakbay natin. Kung ibubuod natin, ang pananampalataya mo ay personal, oo, ang desisyong magtiwala kay Kristo ay ikaw lang ang makagawa. Ngunit, hindi kailanman naging layunin ng Diyos na itago mo yan sa isang vault.
Ginawa tayo para sa kapwa natin. Ginawa tayo para sa koneksyon, para sa friction na masakit man pero nagpapabuti sa atin, at para gamitin natin ang ating mga kaloob para sa ikabubuhay ng ibang tao. This raises an important question para sa ating lahat bago tayo magtapos ngayon. Ano yun? Gusto kong iwanan ang ating tagapakinig ng isang napakalalim at medyo nakakagulat na kaisipan mula sa huling bahagi ng ating teksto. Isang bagay na hindi pa natin masyadong nahihimay. Ito ay ang konsepto na ang lokal na simbahan, gaano man ito minsan magulo, kaimperpekto at nakakabigo, ay isang eschatological signpost. Eschatological signpost? Teka, that sounds heavy. Paano natin ipapaliwanag yan ng simple? Ganito yan. Ang eschatology ay ang pag-aaral ng mga huling araw o the end times. Kapag sinabi nating ang simbahan ay isang eschatological signpost, ibig sabihin isa itong patikim o palatandaan ng isang realidad na mangyayari pa lang sa hinaharap. Patikim ng ano? Sa Revelation 7, may inilalarawan doon na isang perpektong eksena sa langit kung saan ang bawat lahi, wika at nasyon ay sabay-sabay na sumasamba ng walang hidwaan. Ang ganda isipin nun. Ngayon, kapag tayo ay sumasamba kasama ang ating komunidad sa kabila ng hirap, sa kabila ng magkakaibang politikal na pananaw, iba't ibang antas sa buhay at mga nagkakabanggaang personalidad, Nagkikiskisan araw-araw. oo, tayo ay literal na nag-e-ensayo para sa Revelation 7. Pinapractice na natin ang kalangitan dito pa lang sa lupa. Kaya kapag nananatili ka sa komunidad kahit mahirap, idinedeklara mo sa mundo na totoo ang ebanghelyo na nagbubuklod sa atin. Pinapakita natin na may himala. Pinapakita natin sa isang mundong watak-watak na posible pala ang pagkakaisa dahil kay Kristo. Pinapractice na natin ang langit dito pa lang sa lupa. Ang ganda ng pananaw na yan. Ibig sabihin, sa susunod na naiinis ka sa katabi mo sa church dahil ang ingay niyang kumanta o may nasabi siyang hindi mo nagustuhan sa small group ninyo, isipin mo na lang nag-e-ensayo lang kayo para sa kabilang buhay. Bahagi yan ng rehearsal. Ang sakit minsan. Ang rehearsal, pero kailangan yan para maging perpekto ang final performance. Maraming salamat sa paglalaan mo ng oras sa aming malalim na pagsusuri ngayon. Sana ay hindi ka lang nakakuha ng bagong impormasyon na idagdag sa library mo, kundi nakita mo yung halaga na lumabas mula sa iyong isolation. Panahon na para kumonekta. Huwag kang manatili bilang isang kamay na naputol at nakapatong sa mesa. Oras na para ibalik ang sarili sa katawan sa magulo, komplikado pero napakagandang pamilya na idinisenyo mismo para sa iyong paglago. Hanggang sa muli nating paghahanap ng katotohanan, ingat!